sa 10 salita. Ano po? At itong aming nagpapigay, introduction, sana palagi kayong present ng Sunday kasi tuloy-tuloy natin ito. Tuloy-tuloy natin ito. Para ang prayer ko ay lalo pang tumingkad, lalo pang maging maliwanag itong ating pinapaksang hamang-hamanghang biyaya ng Panginoon sa ating buhay. Ano po? Tayo magpasimula sa World War II. Bigmaan to. Sa panahon ng World War II. Sino po yung nabuhay ng World War II? Taas nga kamay. Sige na po, kung kayo magkahiya. Tayo naman ay hindi nasasakot na ng panahon. Walang matanda na sa atin dito tayo nasa biyaya ng Panginoon. Ayan. Mga inabot ng World War II. Ang sabi, nang matapos ang World War II, nagkaroon ng malaking kasiyahan at pagdiriwang. Siyempre, tapos ng year. Siguro kung tatanungin natin, ano po ba mga karanasan ng mga inabot ng World War II? Di takot, di walang kapayapaan, diba? Laging nangangamba, laging nag-aalala. Pero ito, natapos na. Natapos na ang giyera, ang digmaan. During World War II, nagkaroon ng malaking kasiyahan at pagdiriwang. At ang sabi, yung mga ginamit na espada, kasi noon meron pang mga espada eh. Di ba? Yung mga Hapon. Pagkurani. Mga ginamit na espada ay ginawang mga pang-araro. Ang mga bihag, ang magandang balita doon, yung mga bihag ay pinalaya. At ang mga sundalo ay pinauwi na sa kanilang pamilya. So, imagine ninyo kung gaano kasaya nung dumating na yung kapayapaan at dumating na yung tapos na ang labanan at digmaan. Pagkatapos na yung mawawala na ang takot, mawawala na yung magkakaroon na, makakahinga na, ay salamat, tapos na gera. Nakakalungkot lang yung may mga namatay. No? So, kung i-visualize natin ay ayaw natin ang may gulo, may digmaan. At ang lalakad ng matapos na yun ay ang mga sundalo. Kung ikaw ang sundalo noon, di, siyempre, gusto-gusto mo lang makita yung inyong pamilya. Uuwi ka na sa inyong bahay. Di maganda ang senaryo. Isang sundalo ng Hapon, ang pangalan ay si Second Lieutenant Hiroo Onoda. Onoda ba o Onoda? Onoda, no, World War II. Sundalong Hapon. Ano ba ang mukha ng sundalong Hapon? Natatandaan niyo ba ang mukha ng sundalong Hapon? Ha? Minsan sa mga Pilipino, kontrabida ang Hapon. Kasi matagal na inalipin ang Pilipinas. At marami din siyempre yung mga umabuso mga sundalong Hapon. Makikita natin na meron na tinatawag na mga comfort woman na inabuso ng mga Hapon na sa pangangailangan ng kanilang laman ay umiral yung mga hindi magagandang mga pangyayari. So, maraming galit siguro sa mga Hapon. One time, nung tayo ay nagkaroon ng bisita doon sa riyan ng mga Hapon, mga pastor, tapos mga magagawa, nag-message, nag-perform sila. Ano yung pinakahuli nila ginawa? Ay humingi sila ng tawad sa mga ginawa ng kanilang mga linulong Hapon ng mga sundalo. Sorry po, hindi mo po sila. Hindi lang natanda ng kanilang paghingi ng tawad at pagkakalawa. So ano naman yung gano'n na dapat kasalanan ng mga huwag natin lahatin. Balang totoo na inaamin nila na meron silang mga nagawang kasalanan. Itong si Second Lieutenant Hiroo Onoda, sino nga ba siya? Si sundalong Hapon. Ang problema, diniklara ng tapos na ang digmaan ay hindi naniniwala na tapos na ang giyera. Ito ang problema sa kanya. Hindi naniniwala na tapos na ang giyera pagdaman idiniklara na ito ng gobyerno. Kaya siya ay nagtatago parang Samuel Mindoro, kung hindi mo nagkakamali,
sa isang kagubatan ng Pilipinas sa loob ng 29 na taon. Imagine, almost 3 dekada. Napakatagal. Kasi nagtatago, iniisip niya hindi pa tapos ang gera. Gumawa na ng paraan ang ilang mga tao. Minsan, isang estudyante ang lumapit sa kanya, nakipagkaibigan sa kanya, at sinabihin siya, tapos na po ang gera. Kasi natatago pa siya mag-isa doon. E di, imagine niyo naman kung halimbawa tayo ang lalagay sa posisyon nitong si Onaga, na ikaw ay sundalong hapon na, siyempre, nagsosol pa, di lagi kang alerto, at lagi kang walang kapayapaan din, natatakot kayo na baka biglang isang araw ay may umatake sa iyo, bilang ikaw ay si Onaga. Kaya, pinunta siya ng isang estudyante na binalitaan ng kinaibigan siya na tapos na ang gera. Hindi siya naniwala. Hindi siya naniwala. At ang sabi doon sabi niya, naging kaisipan ni Onaga sa loob ng 3 dekadang pagtatago, ang kanyang mga kalaban ay binibigyan lamang siya ng patibong. Strategy lang ito. Sa pamamagitan ng balita sa radyo, naghuhulog ng leaflets ng mga aeroplano tungkol sa pagtatapos ng giyera mula doon sa ito. Pero, di rin siya believe, di siya naniniwala. Sa kabila ng mga ganawang paraan na totoo tapos na ang giyera. At sumunod, nagkaroon pa rin siya ng imahinasyon, meron pa siyang kalaban na kanyang kinatatakutan at hindi pinagtitiwalaan. Okay. Ganyan ang kanyang isipan. Kaya, ma-imagine niyo anong kutsura ng mukha niya. Ayun pala siya. Ayan. No surrender. Ayaw surrender. Ito na siya ngayon. Ayan. So, ibig sabihin, noon ay siguro, ang pagtitiis niya sa pagkain, sa mga pagkain, sa gubat, na kanyang nakukuha, doon na lang siya na depende. Bagaman maaaring mayroong mga tao siyang kilala, pero ano pa rin yung kanyang pag-iingat. Kaya yan ang naging kaisipan ni Onaga, na nagkaroon siya ng imagination na meron pa siyang mga kalaban na kanyang kinatatakutan at hindi pinagtitiwalaan. Kahapon ay meron akong kausap na magsasaka. Nung sabi ko, buti na lang, hindi ako dumanas yung mga shabu, yung mga... Kasi, ang inyong lingkod ay dumaan din sa bisyo. Nakapag-take din ako ng marijuana, ng ilang mga bawal na gamot. Pero buti na lang at hindi ang shabu. Kasi matindi ang shabu eh. Yung utak mo, yung sabi ko nga, yung payo mo massacre sa kabuyaw na naganap ay yung mga kabataan ang kasama ng isa doon eh. Yung si Delmo. Ang sabi ng mga teacher, mababait yung mga batang yan, matatagal. Kasi once na ano man ang siya po at matindi ang tama ay iba nagiging isipan, di ba? Ang bait-bait, pero na makikita mo nakakagawa ng mga bagay na hindi dapat. Kaya napakahirap. Kaya ang prayer natin sa ating mga mahal sa buhay, pamilya, ay huwag makagawa ang kaaway. Sa pagkakili trabaho ng kaaway. At ang sabi niya, nung nakikausap, meron siyang kapitbahay pa o doon sa kanila na ang isipan ay meron daw umaanting sa kanya. Kaya ito ay tatago, balisa. Bakit? Kasi ang napagtripan niya ay merong papatay sa kanya. Kung sabi niya, walang ano yun, ang gulo ng isip mo. Pilit na magulang na inaano, pero walang magawa. Alam niyo yung bandang yun, ginawa, nag-suicide siya. At ang depression lamang mula doon sa sahig, ganyan lang at alawin ang paa, hindi itinaas lang niya ang paa niya. At sabi niya, kung yun ay takatuon, kung tulikayad lang yun, hindi pa yung mamamatay eh. Pero dahil gusto niya mamatay dahil sa takot doon sa iniisip niya, ang trip niya ay may humahabol sa kanya at may papatay sa kanya, inunahan na niya, nagpakamatay na siya. At dito siya, kahit na ang paa niya ganyan lang, kataas doon sa sahig, ipinipin niya yung kanyang leg. So imagine mo yun, na laging takot, pumasok. Eh ito, realidad ito, hindi tama na siya po.
Si Onada ay realidad na talagang nanggaling sa digmaan. Kaya lang ang problema, ayaw niyang maniwala na tapos na ang digmaan. Okay. Ngayon, Pastor, ba't naman yan kinukwento mo? Sumunod, paano ba natin iuugnay ang relasyon ng mga Kristiyano sa Diyos sa kasaysayan ni Onada? So ito, ang punto rito. Una, mayroong mga Kristiyano na salungat ang pag-iisip tungkol sa Diyos. Iniisip nila na parurusahan pa rin sila ng Diyos sa kanilang kasalanan. So, isipin niyo na mayroon din pa pala mga Kristiyano na takot. Pag hindi alam ang totoong kaisipan ng Diyos at kung ano talaga ang puso ng Diyos, kapag hindi mo ito naunawa, kaya mga kapatid, ito yung kahalagahan ng nauunawaan mo mula sa salita ng Diyos ang katotohanan kung ano ba talaga ang isip ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Meron itong mga mananampalataya, ang tao at mananampalataya na rin na meron sa lahat ng pag-iisip tungkol sa Diyos. Iniisip nilang parurusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Gayong ang sa katotohanan ay tinapos na ito ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Diba? Napakahirap ng kagaya ng kaisipan nitong si Onada na talaga namang totoong tapos na ang labanan, siya naman sa kanya hindi pa tapos. Ang kanyang isip ay salungat sa nangyayaring katotohanan at nagaganap na tapos na talaga ang digmaan. Sabi diyan, sa pangalawa, ito may kaugnayan sa relasyon ng mga Kristiyano na hindi nila napapakinggan na tapos na ang pag-aakusa ng Diyos sa kanila. Ano sabi ng Romans chapter 8, verse 1? Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Amen. Kapag ikaw ay nakipagkaisa, ibig sabihin nakipagkaisa, naniwala ka sa ginawa ni Kristo Jesus, nanampalataya ka, tinanggap mo sa iyong buhay na yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinapos na niya ang bisa ng kasalanan. At wala ka na, sapagkat yung hatol para sa kasalanan ay kinuha na niya. Amen. Hindi mo na dapat salungatin yun. Sa pagtatanggapin mo, ang totoo na wala ka na sa kahatulan at hindi ka na dapat mag-alala at hindi ka na dapat matakot. Diba napakaganda nang inuunawa natin kung ano talaga ang ginawa ni Kristo Jesus. Sapagkat marami pa rin mga Kristiyano nasa pananampalataya pinatawag pero lihis pa rin sa katotohanan ng ginawa ni Kristo Jesus. Yun. Hindi nila napapakinggan. Una, hindi nila napapakinggan. O maaaring napapakinggan nila, kagaya ni Onada, pinagsakan ng leaflet, may nagbalita sa kanya, pero binaliwala niya ito. Huwag nawa tayo maging Kristiyano na binabaliwala mo ang mabuting balita na ang hatol ng parusa ng kasalanan ay tinapos na ni Jesus. Kinuha na niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo, hallelujah! Wala ang pagandang balita ito. Doon pa lang bulay-bulayin mo, magsasaya ka na. Lulundag ka na sa tuwa. Sapagkat ano ang bisa ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? Malaya ka na. Huwag kang papayag at huwag kang gagaya kay Onada. Na noong 30 taon, imagine, 30 taon, di ba sana ako mga isang linggo, isang buwan, ay hindi. At hindi rin lang isang taon, 30 taon, kulang-kulang, na nag-iisip siya na hindi pa tapos ang labanan. Kaya maraming mga Kristiyano, iniisip nila, hindi pa rin tapos ang pagkipagbaka nila sa kasalanan. Kaya lalong nahihirapan na mapagtagumpayan ang kasalanan. Sapagkat ang isip nila hindi pa tapos. Pero kung inisip nila, tapos na, lalakad siya ng may tagumpay sa kasalanan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Ano? Kaya nga tinawag na mabuting balita. Pagkatapos ang mangyayari hindi pala mabuting balita. Para kay Onada, binigyan na siya ng mabuting balita, pero ayaw niyang tanggapin.
mabuting balita. Makakauwi na sana siya. Naniniwala ko, homesick na to. Meron siyang mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, doon sa kanilang bansa. Di ba? Miserable ang buhay niya sa loob ng kulang-kulang 30 taon. Okay. Kaya sa atin bilang mga Kristiyano, huwag tayong buramaya kay Anana. Sumunod, na ipanalo na ni Jesus ang laban. Tapos na ang laban, ay panalo na ng Panginoong Jesus eh. Amen. Sa kanya, bilang maaari hindi panalo ang mga Hapon, pero tapos na. Pwede na siya umuwi. Ano, di ba? Naipanalo na ni Jesus ang laban. Colossians chapter 2, verse 14 to 15. Ang sabi diyan, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Alam niyo yung pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan? Yun yung law. Yun yung 10 utos at saka yung mga ordinansa na ipinasulat ng Diyos kay Moises at maging yung sinulat ng kamay ng Diyos na bato na 10 utos. Kaya sabi niya, pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin. Okay, maliwanag po ba? Pinawalang bisa na yun. Pati ang mga pananagutan, pati yung pananagutan mo doon, na kapag hindi mo nagawa, ano ba yung pananagutan? Pag hindi mo nagawa, pag hindi mo nasunod, mamamatay ka. Kaya Ministry of Death ang kautusan, Ministeryo ng Kamatayan. Ang sabi, pinawalang bisa na, pati na yung mga pananagutan na kaugnay dito. Amen. Okay. Pinawi niya ang lahat ng ito, lahat, walang itinira, nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig pati niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. Malinaw po ba yun? All principalities nung nakaraan, kasama na rin yung nasa himpapawid na yung nasa sanglibutan ito. Yun yung mga kapangyarihan ng kadiliman na nasa himpapawid at maging yung nasa sanglibutan ito, nasa sa lupa ito. Hanggang sa kalaliman. Kung sinasabi mo naman natin mga lamang lupa. Di ba? Meron sasabi lamang lupa na ano siya ng lamang lupa. Dahil sa ginawa nila, tingnan ninyo, maraming nagsasabi Kristiyano. Maraming naniniwala sa mamamagitan ng kabutayan tungkol kay Kristo. Pero, hindi nila lubusan itong nauunawaan iyong kagandahan ng tagumpay na ginawa ni Kristo. Amen. Ito yung ating ipinagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Sa tulong ng Banal na Espiritu ng Diyos. Na ngayon ay lumiliwanag sa atin na ito ang ayaw ipakita ng demonyo sa buhay naman. O sige, pwede ka namang sumimba, ikaw naman yung maging Kristiyano, mananampalataya, pero ayaw niyang imulat ang kanilang mga puso't isipan, ang kanilang mga matang espiritual sa katotohanan, ano talaga ang ginawa ni Kristo. Kaya sabi niyan, nilupig pati niya yung mga pinuno, kapangyarihan sa sanglibutan, ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Sa ibang salin ay dinisarmahan pa. Wala nang armas ang kapangyarihan ng kadiliman kapag ikaw ay nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Wala ka nang dapat ikatakot, tayuan mo na lang at panapalatayanan mo ang tagumpay na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Para wag kang gumaya sa kaisipan ni Unada na lagi kang takot, lagi kang balisa, wala kang kapayapaan, dahil nag-aalala ka na baka biglang dumating. Dahil hindi pa sa'yo tapos ang laban. Pero pag ikaw ay Kristiyano, tapos na ang laban. Amen! Ang pakikipaglaban mo na lang ay tayuan mo ang ginawa ni Kristo sa ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niyo, hallelujah! Lagi ka magpapasalamat sa Panginoon niya. Kapag lagi mong tinatanggap at binubulay-bulay ang katotohanan ginawa ni Kristo sa ating buhay. Amen! Okay. So, tapos na, naipanalo na ni Jesus ang laban. Sumunod, ang prinsipe ng kapayapaan
ay nakaupo na sa kanyang trono. Ibig sabihin noon, pag sinabing nakaupo na, talagang tinapos na niya. Nung sinigaw siya ng naganap na, it is finished. Ngayon, pag nakita pa niyang nakikipaglaban ka pa, parang si Onada. Amen. Na ano, tapos na ang digyera. Saan eh? Sige pa, may balik pa. Naando pa rin yung kanyang kaisipan na laban. Pag naman ikaw ay Kristiyano, kailangan tanggapin mo tapos na ang laban, wala ka nang dapat alalahanin sa pagkat ito'y tinapos na ng Panginoon. At nakaupo na nga siya eh. Kaya si Onada, nakauwi na yung kanyang mga kasamahang sundalo, siya, andito pa, hindi pa tapos ang laban. So hindi niya na-enjoy. Imagine, ilang taon na hindi niya na-enjoy na dapat ang isip niya tapos na ang laban. Sana nasa piling na siya ng kanyang mga mahal sa buhay, kung meron siyang apo, kung meron siyang anak, nayayakap niya, nakikipaglaro siya, nag-e-enjoy, nagdiriwang. At maaaring na-enjoy din niya yung pension niya. May pension niya. Mayaman ng bansa na po. Amen. Ma-enjoy niya yun, nakakakain siya ng masarap, hindi yung kagaya na nasa gubat, hanap ng kung anong makakain niya, dahon, anong makakain niya. Pinagtsatsagaan niyang kainin niyo. At kung sakaling sumakit ang ulo niya, may sakit siya, pwede siya pumunta sa clinic, check up, or mayroong mga herbal sa matitake, pero doon maaaring meron, pero pagkakatago pa, walang kalayaan. Nai-imagine niyo ba? Kasama ko ba kayo? Amen. Baka mamaya, lumilipad ang isip niyo, hindi pa lang kayo kasama sa biyahe. Bumibiyahe na ho tayo. Amen. Akala nyo na ano pa kayo sa inyong bahay. Okay. So makikita natin, sa Mark 16:19, sabi na ang prinsipe ng kapayapaan ay nakaupo na sa kanyang trono. Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoon sa iniyak sa langit at tumuklok sa kanan ng Diyos. Kasi yung part na yan ay nung nakausap niya yung mga alagad, nagbigay siya ng mga salita, sabi niya dun ay ituro ninyo kung ano rin ang mga itinuro ko sa inyo at ganapin at ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng salita tapos pumakit na siya. At ang sabi doon ay nung siya iniyakit sa langit, lumuklok sa kanan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin nung tapos na. Ngayon, kung ang isipin mo ay hindi pa rin nakaupo ang Panginoon at may lamang, kailangan hindi makapaglaban sa wala. Hindi mo ma-enjoy yung tagumpay na ginawa ni Kristo. Nakaupo na pala siya sa iyo ay ano. Kaya, Panginoon, paglaban mo naman ako. Panginoon, maawa ka naman sa akin. Ano ka pa sa lumang tipan? Amen. Tapos na yung lumang tipan. Samahan mo naman ako, Holy Spirit. Ay, hindi na. Sa iyo na nga. Andito na nga, Holy Spirit, sa iyo sa mampantaya. Amen. Diba? Makikita natin ang kaibahan at ang diferensya kapag hindi mo alam ang katotohanan. Yan yung sinasabi na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Saka malalaya sa maling kaisipan, sa maling paniniwala. Maaari naniniwala ka sa Diyos, pero sa lungat ang iyong pag-iisip sa katotohanan na kanyang ginawa sa ating buhay. Sumunod. Ano sabi dyan? Sila ay ignorante sa mabuting balita at matatakutin pa sa Diyos. Sila, number 4, sila ay nagtitiwala na lang sa kanilang relihiyon o may sariling nagpipretend o nagpapanggap na okay na yon. Ang isip nila ay galit pa rin ang Diyos sa kanila. Naniniwala pa rin sila na dahil galit ang Diyos, isang araw sila ay baka pumunta pa sa impyerno. See? Samantalang yung kapangyarihan ng kadiliman na impyerno, yun ang walang hanggang kamatayan, ay kinuha na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung sinasabi na, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kinuha na ni Jesus. Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya namatay si Jesus. At ang kamatayan matindi doon ay yung mabulig ang iyong kaluluwa sa walang hanggang pagdurusa. Pero ayaw ng Diyos na dumating sa buhay ng isang katauhan ito. Kaya ang ginawa ng Diyos
ay kinuha na niya ang kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Ngayon, kung hindi mo lubusan nauunawa, kung kahit ikaw ay isang mana ng pananiniwala sa Diyos, pero hindi lubusan mo nauunawaan ito, nagkakaroon ka pa rin ng takot. At iniisip mo na galit pa rin ang Diyos kung sakaling ikay magkamali, ang isipan ng isang Kristiyano na mali ang kaisipan, ay baka pumunta pa siya sa impyerno. Nakakatakot doon. Makikita niyo ang kaibahan. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hirap na sa babong din. Dapat pa rin. Okay. Ang sabi dito, sa John, 1 John chapter 4, verse 16 to 18, nalalaman natin ang pinanaligan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay. Nananampalataya ba kayo na ang Diyos ay pag-ibig? At mahal tayo ng Diyos? Pero maraming pa rin mga Kristiyano kapos sa pagtanggap kung gaano ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan ninyo, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay hindi nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo ay tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig. Kapag tunay ang pagkaunawa mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, ibig sabihin ng tunay, kompleto, sakdal, ganap, walang labis, walang kulang, hindi kalahati lang, hindi 1/4, hindi 1/2, hindi rin 3/4. Kasi pagka 3/4, may kulang pa rin. Kailangan ay ganap. Pag sinabing ganap, buo, sakdal, kompleto. Kapag kumpleto ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang sabi nito, wala nang kalakip na takot. Sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa raw ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So iniisip mo may parusa pa rin ako ng Diyos.